what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan. At itong pag-uusapan natin ngayon mga kababayan dahil si dating Senator Trillanes mga kababayan, no, ay nagsasabing hindi na daw po makakalaya. No, etong si dating Pangulong Duterte diyan po sa ICC mga kababayan dahil no, confident po siya no, na ibabasura po ng ICC ang interim release po ng dating Pangulong Duterte, yung request nila mga kababayan, no? Yung interim release. Ang problema kasi dito mga kababayan, dito sa interim release na to, no, ililipat po ang dating Pangulong Duterte sa ibang bansa. Kumbaga parang sa pagkakaintindi ko, dun po siya ikukulong. No, ang problema niyan, mga kababayan, kapag yung bansa na yon alam niyo na, no, medyo kaalyado ng dating Pangulong Duterte o kaya medyo pumapanig, no, sa dating Pangulong Duterte, matik na yan, mga kababayan. 'Di ba? Matik na yan, makakalaya na yan. No, pero no, naniniwala pa rin ang dating senador na si Trillanes, no, na yan pong nire-request no, ng kampo ng dating Pangulong Duterte na interim release, no, ibabasura po ng ICC. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Alright? Shoutout ulit tayo sa mga bago natin subscribers dyan, sa mga followers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. At please don't forget, pakilike naman po ang ating video ngayon. Maraming salamat po. Alright, so huwag na natin patagalin. Umpisa na natin to. Let's go. Ito kaya, meron nga kayang pag-asa, may pagkakataon, merong chance. Kausapin po natin ang isa sa prime movers ng mga kasong i-file sa ICC, si former Senator Antonio Sonny Trillanes. Yo, may pag-asa kayong makalaya pa ang dating Pangulong Duterte, mga babae. Kung kayo ang tatanungin mga kababayan, no, payag ba kayo no, na makalaya ang dating Pangulong Duterte? No, dahil sabi nga po no, ng ilan sa mga kababayan natin na nasa kabilang parlor, no, matanda na nga daw po. No, bakit daw ipinakulong pa? Matanda na daw. 'Di ba mga kababayan? Pero ito nakita ko lang mga kababayan, makikita rin naman natin 'to sa mga balita 'Di ba? Parang nagkaroon ng sudden changes. No, nung siya ay unang iniharap sa ICC dahil nung sila po ay nasa Hong Kong kung di ako nagkakamali, no, yung kampanya nila ang lakas-lakas pa, no, ng dating Pangulong Duterte, 'di ba? Nakakapag-speech pa nga Bakit kaya nung pagdating sa ICC, no, tila parang hirap na po siya mga kababayan. 'Di ba? Ano sa palagay ninyo? Bakit kaya ganun? Tuloy natin. Senator Sonny, si Peter Atrica po dito sa Balita Patan. Good morning. Magandang umaga po sa inyo, kasamang Peter at si Ms. Rita. Good morning, sir. Thank you for joining us po. Oo. Senator Sonny, bakit masyadong maugong itong posibleng interim release? At di umano ay meron ng isang third party, isang bansa na nagsabi na we are willing to receive si former President Duterte in case he's given an interim release. Bakit po is this possible or highly possible? Yun yung sinasabi natin mga babayan no? May nakasalo na kaagad Di ba? Parang lahat ng galaw nila no gagawin nila mga babayan para lang makalaya no itong dating Pangulong Duterte mga babayan. No, sa palagay ninyo no, let's say makalaya po 'yan, excuse me. Let's say makalaya po 'yan. Dating Pangulong Duterte. Ano sa palagay ninyo ang mangyayari? 'Di ba? Sigurado 'yan. No, babanat na naman 'yan sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Iingay na naman yan. Biglang lumakas na naman yan. Diba? Yun yung sinasabi ng mga kababayan natin. No? Mga nababasa natin. Diba?
babanatan at babanatan or babalikan na naman ang ating Pangulong Bongbong Marcos niyan. Di ba? Babatikusin na naman. Alam nyo, kahit saan natin na dalhin ang usapan na yan, mga kababayan, pagdating po dyan sa dating Pangulong Duterte. Tingnan ninyo kahit nandito siya sa Pilipinas, banat siya ng banat sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kapag wala siya sa Pilipinas, nadala siya sa ICC, ganun pa rin na nangyayari. Diba? Same scenarios pa rin. Diba? Kasi nga, hindi sila kontento, mga babayan. Ang gusto kasi nila, sila na lang yung maupo sa pwesto. Ang tanong, bakit? Diba? Ito po, para lang malagay natin sa konteksto, ano po. Itong news na ito ay nagmula doon sa Defense Council ni Duterte. So yan po ang konteksto niyan. Natural, ang angulo niya ay parang approved na, as good as approved. Okay? Ito po ay base po sa nakalap nating impormasyon, ito ay kukontrahin ng prosecution ng ICC in the same way na inopose yung mga iba't ibang mga naunang motion ng defense. So, pero kasi inangguluhan nila na parang done deal na ito, walang kukontra, at pumayag na parang ganun yung pagka-package nila ng balita. Opo. Kaya yun naman po ang naging reaction ng mga stakeholders, parang naalarma na parang mangyayari na. Okay, ano po, ito ay kagaya ng mga... Alam nyo, walang bago doon sa strategy na yun, mga babayan. No? Parang ang lumalabas dyan is propaganda na naman. Diba? Yung mind setting na sinasabi ko, magaling sila sa ganyan, mga babayan. Seset nila yung mode ng sitwasyon na pabor sa kanila. Or isiset nila yung mode na isa-isang sitwasyon na kung saan nakabitin. Diba? May mga ganun silang hakbang may mga ganun silang strategy. Tapos tsaka nila tatansyahin, mga babayan, kung ano, kung ano yung magiging reaksyon ng sambayan ng Pilipino. Diba? Pinaglalaruan tayo nitong mga to, mga babayan. Pinaglalaruan ang mga mamamayan. Pinaglalaruan ang mga Pilipino nitong mga to, diba? Para sa kanilang kapakinabangan. Yun yung nakikita ko dito. Iba't ibang motion nila na nauna, ito ay kukontra ng prosecution at magbibigay ng decision yung pre-trial chamber ng ICC. Nasa ngayon po, sa 5 naunang motion ng prosecution ay ng depensa nila Duterte, ay lahat po yun ay na-deny. So ito na po ay just like the rest. Of course, there is the possibility na magagrant po ito, pero kagaya ng mga nauna, ito ay i-deliberate ng gusto ng ICC pre-trial chamber. Okay. Yung pong binabanggit na bansa na miyembro ng ICC, do you have any idea which country this is, Senator Sani? Ano po ito? Redacted po ito. Kaya only the pre-trial chamber and the prosecutor ang nakakaalam nito. Pero sabi ko nga, suntok sa buwan mo ito, regardless kung saan man yung buwan ay ang bansa na yan. Suntok po sa buwan yan. Ito ginagawa lang ito nung mga abogado ni Duterte. Siyempre, kailangan po nilang i-justify yung malaking bayad sa kanila na base sa impormasyon ay umaabot po ng 150 million pesos a month. Wow. Kaya kada buwan, meron silang kunyaring ginagawa para lang makasingil sila na maayos. Grabe, ganun kalaki yung bayad sa mga abogado. Pakinggan nyo muli, mga babayan, alamin ninyo, tignan nyo, Po nilang i-justify yung malaking bayad sa kanila na base sa impormasyon ay umaabot po ng 150 million pesos a month. Grabe, 150 million pesos a month, mga kababayan.
yung bayad po o gastos para sa abogado, grabe mga babayan. Saan kaya nila kinukuha yung ganong kalaking pera, no? Laki nun ha. 150 million a month. Grabe. Kala ko sabi nila wala raw pang pamasahing eroplano to simula Davao hanggang dito sa Maynila nung nagkaroon ng hearing mga kababayan. Pero all of a sudden, 150 million a month may pambayad sila sa abogado. Well, hindi pa natin sigurado kung totoo yan. Pero kung totoo yan, mga kababayan, well, sa tingin ko naman, ganun din kamahal talaga. No? Yung bayad sa mga abogado na yan, 150 million, mga kababayan. Hindi biro yung pera na yon. Diba? Mapapatanong ka na lang, saan galing yung perang ganong kalaki? Pambayad sa abogado nila. Man. Kaya kada buwan, meron silang kunyaring ginagawa para lang makasingil sila na maayos. Ganun po yan. Pero malabo pa po yan mangyari. Sir, yung tinitingnan pong dahilan nitong request nila for interim release ay health reasons ng dating Pangulo. Ngunit dun sa check-up naman ng ICC before he was detained, sinabi naman nila that he's in perfectly good condition. So, kung nakita na po ng ICC na okay naman ang kondisyon ng kalusugan ng dating Pangulo, ano pa po ba yung yung iba pang dahilan? Maaari ba nila gamitin ang kanyang pagiging pagkapanalo bilang mayor ng Davao na maging dahilan for his interim release? Hindi po pwede yung ganong dahilan. Yung mga previous na cases na nag-grant po ang ICC ng interim release, ito ay mga involved na dun sa kaso na hindi sila yung principal, yung mga medyo manhina yung ebidensya laban sa kanila, at yun na nga, yung merong immediate na health concern. Ito, gaya ng nasabi ninyo, na subject yan siya sa medical check-ups, na binigyan siya ng clean bill of health ng ICC to undergo trial. Kaya hindi applicable sa kanya lahat ng mga prior cases. So again, sinasabi po natin na ito ay kukontrahin ng prosecution contrary dun sa nilabas na balita na pumayag na yung prosecution. Hindi po totoo yun. Yan po ay propaganda nung kampo ng mga Duterte. Grabe, fake news na naman. Gumagawa na naman sila ng fake news, mga babayan. Mind setting na naman. Magagaling sila sa ganyan yung paggawa ng fake news Hindi nyo napansin, lahat na lang ng ginagawa nila, lahat na lang sinasabi nila, fake news. Okay. Senator Sonny, but what is confirmed already is naihain na po yung motion na yun, yung for interim release. Yes, opo. Yeah. Yan pong option na yan ay binibigay sa lahat ng mga akusado. Oo. Pero, gaya nga ng mga historically, yung mga principal na akusado, hindi talaga nabibigyan. Kasi, grabe naman ang epekto niyan doon sa mga testigo, doon sa mga law enforcers nag-risk din ang buhay nila at para maihatid dyan si Duterte, tapos makakawalan din lang nila, masisira sila. Kaya ako po, I would like to believe na para maging consistent, madi-deny din ito sa mga susunod na linggo. And the decision is forthcoming, I suppose, kasi naihain na nga po. With your permission, Senator Sonny, medyo related, pero I'd like to get your reaction and your position on itong lumalabas na si dalawang senador daw, si Aimee at si Robin, pumunta kasama si Sara sa Malaysia bilang isang political exercise yung impeachment trial. Okay lang po ba ito? I mean, is it par for the course? Walang problema yung mga ganitong pagpapahiwatig ng suporta doon sa nasasakdal?
hindi po dapat pwede yan. Sino ngayon yung lumalabas, mga kababayan, no, na bias? Diba? Kailangan medyo konting discretion naman. At dapat alam nila po ano yung responsibilidad nila, no, bilang senator judges sa upcoming trial. Okay, nadudoon na yun na talagang inherently kaalyado sila. Pero kahit paano pakita nila sa taong bayan na papasok sila dito sa trial na to, na bukas yung kanilang pag-iisip na baka may lumabas na ebidensya dyan na magpuprove ng mga akusasyon. Pero alam nyo, hindi na natin inaasahan yan dito sa mga ito. Kaya nga ito yung mga ginagawa nila, yung mga asal ng mga Duterte na senador, part lang ito ng virus na kinalak ni Duterte. Simula na naging presidente siya. Nakita nyo, nung dumating si Duterte dito nung naging pangulo siya, o bago pa maging pangulo, nakita nyo paano magmura, nakita nyo paano magbabuyin yung Office of the President, nakita nyo lukot-lukot yung damit, di ba, wala siyang pakialam. Tapos, ganyan, kinalat niya lang, yung mga pag-aasa niya sa mga followers niya, sa mga kaalyado niya. Kaya ito yung, kumbaga hanggang ngayon, ay yung permission na we are dealing with, no? Kahit wala na siya sa pwesto na ilang taon na. Senator, matanong ko na lang din po your thoughts on this, no? Last Friday, nakausap ko po isang political analyst, no? Assistant professor po siya sa UP ng College of Law, abogado din po siya. Sinabi niya na, because I asked if ang mga senator na may obvious bias, maaari ba nilang i-recuse ang sarili? Kung hindi nila i-recuse ang sarili nila sa impeachment trial, ano ang pwedeng magawa? No? May sinabi po siya na yung isa, yung fellow senators niya might move na tanggalin sila doon sa impeachment trial, or the Filipino people can do so. Alam niyo po ba itong dalawang steps na ito, at Senator? Baka you can help enlighten us about this? Ano po, theoretically, pwede po yan. Theoretically. Pero ultimately, yung Senado po, it's a chamber built on personal relations din, no? At tradition. So, hindi po ganun kadali na mag-censure ka nung kapwa mo, senador, kasi maaaring sa publiko nakikita natin na mainit ang balitaktakan. Pero at the end of the day, nag-uusap-usap yan kasi marami hong mga batas or other instances na magkakasama kayo sa posisyon. Kaya hindi automatic na magkakaaway po yan. Ang isang example po is nung gigil na gigil sa akin si Duterte, no, ako po ay senador pa, na gusto niya akong ipatanggal. So inutusan niya yung mga alagad niyang bigyan ako ng ethics case para i-censure ako o i-expel ako. Pero hindi nga ako umusad yun eh. Hindi ako umusad yun. Tapos nung gusto niya akong tanggalan ng amnesty, alam ng mga kapwa senador ko na illegal yun. Lahat po ay kumampi sa akin kahit sa publiko, sa mata nila, kaalyado niya yung karamihan doon. So, ganyan po ang sitwasyon doon. While theoretically, pwede po yan na mag-motion yung mga senador na isuspend siya or forcibly tanggalin siya sa trial. Pero masyadong malalim na ho yung sugat nun pagka nangyari ho yun. Kaya hindi po, let's not expect that. Opo. Ito po, yung pag-inhibit, voluntary talaga siya. Opo. Ganun po yun. Opo. Kasi what will happen on the trial if hindi po sila magre-recuse? Yun ang pinag-uusapan ng napakarami. Dahil marami ang mga talagang blind supporters, talagang suporta talaga sila sa mga Duterte. Ang inaalam lang naman kasi ng impeachment trial na ito ay yung accountability doon sa mga nawalang pera. Pero kung napakarami ang senador na magdedesisyon
in favor na wag matuloy ang impeachment, ano ho ang mangyayari doon sa accountability? Because these are two different things. Yung loyalty mo sa tao at yung kailangan mong gawin sa trabaho mo. Paano po natin masisigurado as Filipino people na makukuha natin ang kasagutan sa accountability issue na ito? Yan po, ay meron na tayong mga basihan sa kasaysayan. Yun nangyari po nung era of impeachment trial, kung gaano nagalit yung mga tao. Isa na po yan. Isa na pong basihan natin na isang posibilidad, no? Kung ma-suppress ang katotohanan. Pero ganito po, yung mga kagaya nila Robin, nila Amy, itong mga Duterte senators na ito, sa ngayon po, ang bilang namin, 5 sila. Si Bongo, Bato, Robin, Amy, at Marcoleta. Sila yung solid na kahit na siguro mapanood nila sa video si Sara na talagang siya mismo yung bumabaril at pumapatay ng isang tao, i-acquit pa rin nila. Wala na pong pag-asa yan, hopeless na yan, ibilang na natin yun sa kanila. Kaya ang mga ebidensya na ilalabas dito sa korte ay para doon pa sa 19 na senador na umaasa tayo na may konting puwang pa para sa katotohanan at yun ang hopefully makukumbinsi na ebidensya na mag-convict dito kay Sara Duterte. Kasi ako po, I am very confident na pagka lumabas po yung ebidensya, mapanood po ng mga kababayan natin sa trial, sila ay mamumulat. At pag namulat yung taong bayan, sila na rin po ang mag-iimpluwensya doon sa mga senador na bukas pa ang pag-iisip. Ayun. Maganda po yung binanggit ninyo kanina na yung mga kunyari nag-aaway-away. At the end of the day, sabi nga nila, there are no permanent friends, only permanent interest. Agree, sir? Opo. Tama. Ganun po yan. Okay. Thank you very much, Sir. Mga babayan, di ba? Medyo naliwanagan tayo doon sa mga sinabi na to ni Senator Trillanes. Di ba? Talagang kitang-kita naman no, na yung mga tao na yon, si Senator Bongo, no, lalong-lalo na yan Senator Bato, si Robin lalo, di ba? Tsaka si Amy. No, yung mga bias talaga. No, pagdating po dyan sa impeachment na yan ni VP Sara Duterte, dapat sila yung mga mag-inhibit dyan. Diba? Kung anong masasabi nyo dyan, mga babayan, i-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? Kasi kung titignan natin maigi, mga kababayan, yan pong mga ginagawa na yan nila Senator Amy Marcos. Diba? Sila Robin Padilla, si Bongo, si Bato. Diba? Kitang-kita. No, na may pinapanigan sila at sigurado, mga babayan, na pagdating po ng impeachment, ang boto nila dyan, not guilty. Diba? So, umaasa na lang tayo doon sa natitirang 19. No, sama nyo pa si Marcoleta, kaya naging 19. Diba? Ng mga senador. No, yun na lang ang aasahan natin diyan. No, na sana magbago ang kanilang isipan, mga babayan. Pero sabi naman ng ibang mga senador, mga babayan, na tignan muna natin ano yung mga ebidensya. Then that's the time na magdidesisyon sila kung boboto ba sila ng guilty dito kay VP Sara Duterte o hindi. Okay, so yan ang ating balita ngayon. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang Team of Six and Balls TV. Peace and hell.